Sa puntong ito, balikan na po natin si Dr. Butch Ong mula po sa Okta Research. Magandang umaga po ulit sa inyo, Dr. Ong. Live po tayo sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, sir. Hello, good morning, Diane. At good morning sa mga nakikinig at nanonood sa ating ngayong umaga. Okay, Morning po. Kasama rin po natin, Dr. Ong, si Aljo Bendijo. Sir, tell us about this finding po, yung patungkol po sa hotspot of serious concern. Ito po nga Baguio City at Davao City. Ano po ang naging basis po ng Okta Research Group para po itag sila na ganito, Dr. Ong? Okay, ang Okta Research Group ay nagbabase ng kanilang mga projections sa Department of Health drop data. No? So this is according to the reports ng mga PCR testing na ginagawa ng Department of Health at ng Philippine Red Cross. And ayon sa aming datos, no, yung regions and areas concerned are NCR, Davao, Cavite, Rizal, and Benguet being the top 5 na mataas ang COVID cases in the last week. So these regions and areas actually ay ini-expect naman namin na bumaba in the next few days. However, we are waiting for more data now to come in from the Bicol region and the northern Luzon area kung nasaan nasa lanta ng bagyo at yung mga tao ay nasa evacuation centers. At yun ang aming binibigyan ng kumbaga pansin. No? We are studying it well. Baka magkaroon ng spike in the number of cases in the Bicol region in northern Luzon. But for the last week and the last 2 weeks, ang top 5 talaga natin ay NCR, Davao, Cavite, Rizal, and Benguet. Opo, so asahan natin dito, Dr. Ong, natataas yan. Dahil nga, ang dami ngayong nasa mga evacuation centers at nagkaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo. Oo, no? Actually, yung sa Marikina area and San Mateo area, kung nasa NCR, no, ay ako mismo ay I've been hearing some reports na unverified pa na may mga cases na sa evacuation centers. I don't know the exact number, pero may local transmission doon. But we will find that out in the next week pa. Opo. Dr. Ong, klaruhin ko lang ha. Nafa-flatten na ba natin yung curve? Yes, actually, nafa-flatten na. No? Okay. We're not exactly flat yet, no? But Okay. it's flattening. And the positivity rate, in fact, of NCR is 4%. Ito ay magandang balita sa ating mga kababayan dahil ang WHO, sinet niya ang positivity rate na ideal at 5%. And NCR is now below 5%. Sa 4% tayo, no? And our reproduction number already is 0.81. That's very low, no? And it looks like we are heading towards a really good downtrend, no? Maaari talaga na maibaba na natin ito by the end of the year. However, dahil nga may nangyaring mga sakuna, yung bagyo, yung dalawang bagyo na malakas na dumaan sa atin, no? We might see a plateau muna sa mga numbers natin, no? So yung ating reproduction number, bahagyang baka umakyat at yung ating positivity rate ay maaring bahagyang umakyat naman din. But ang mensahe namin sa ating mga kababayan ay lalo mag-ingat ngayon na papunta na tayo sa Disyembre. Okay, so that's good development. Dr. Ong, na yung positivity rate bumababa. Well, marami pong nagtatanong, Dr. Ong, how will you answer this? Kailan ba matatapos itong COVID-19 pandemic na ito? By December? Early next year? Okay, actually ang projection talaga natin ay every month, ano. We still project a number by the end of the month to reach around 400 plus thousand total number of cases since we began, no. But because our positivity rate is going down, maaaring maging at 2% at 1% na tayo sa positivity rate. Maaari, no, by first quarter next year, no? Next year. Ngayon, ang critical dito ay yung December. No, alam naman natin pag December, it's a holiday season, nagtitipon-tipon yung mga pamilya. People will want to go around their relatives, no? At itong critical kasi if we want to continue the downtrend, no, further down pa, no? Kailangan natin ma-maintain yung ating social distancing, yung ating disiplina sa ating mobility, no, sa pag-ikot-ikot natin, still wearing the mask, still wearing the face shields, still washing our hands, and having social distancing. So, kaya kasi sinasabi na critical ang December
ay alam naman natin, culturally, sa ating kultura, ay talagang ito yung holiday season na talagang umiikot tayo at umuwi sa probinsya. No? So from different provinces, they will go around, go home in their home provinces. And maaring doon tayo magkaroon ng mga maliliit na surges such that by January, February, meron pa rin tayong COVID. Opo. So, aside doon sa mga binanggit ninyo, Dr. Ong, ano po ang inyong mga mensahe o mga piece of advice sa ating mga kababayan ngayong papalapit na ang Pasko at ganoon din ang bagong taon? Oo, ang mensahe namin talaga ay sa ngayon to still maintain the minimum health standards set by the Department of Health. We must be able to continue the downtrend that we have already gained, no? Since September, pababa na. We want to maintain that downtrend, no? Para lang pagdating ng holiday season, December 25, January 1, no? Opo. Maganda-ganda na yung ating situation. So, still maintain, kaya natin yan mga kababayan. We will heal as one talaga, as one society, as one culture. Maraming salamat, Dr. Butch Ong, Octa Research Team. Mag-ingat po kayo. Maraming Thank you. salamat at good morning. Good morning din po.